Marshall Peak, Kabanata 3945. Universe Chart. Tinapik ni Luo Haiyee ang kanyang bahagyang nilalagnat na pisngi at nakangiting sinabi. Ang mga may mahusay na kakayahan ay maaaring umasa sa kanilang sariling pangunawa upang palalimin ang kanilang dawsil. Ang mga may mababang kakayahan na tulad ko ay maaari lamang umasa sa panlabas na tulong. Pagkatapos uminom ng alak, tila nakahinga na siya ng maluwag at hindi na naging maingat gaya ng dati. Panlabas na tulong. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. May ilang mga likas na kayamanan na maaaring makatulong sa mga tao na mapawi ang kanilang dawsil. Mayroon ding ilang mga table tasks na maaaring makatulong, tulad ng Great Daw Pills. Gayunpaman, ang mga bagay na ito ay kailangang bilhin ng pera at mas mahalaga. Tumanggo si Yang Kai. Nagtataka siya kung ano ang maaaring gawin ng mga mula sa Emperor Realm na hindi nag-condense ng sarili nilang dawsil sa Heaven Opening Pill. Bagamat ang bagay na ito ay isang uri ng mahirap na pera sa labas ng sansinukob na ito at maaaring gamitin upang bumili ng lahat ng uri ng mga bagay, hindi ito masyadong kapakipakinabang sa mga mula sa Emperor Realm. Hindi ito tulad ng Heaven Opening Realm, kung saan magagamit nila ang Heaven Opening Pill para tumaas ang kanilang grado. Ngayon, tila ang Heaven Opening Pill ay kapakipakinabang sa sinuman. Si Luo Haiyee ay nagsisikap na kumita ng pera dahil gusto niyang bumili ng Great Daw Pill at i-condense ang sarili niyang dawsil para isulong ang kanyang martial daw. Gayunpaman, ang pag-condense ng dawsil ay simula pa lamang. Kinailangan pa niyang i-condense si Yin, Yang, at 5 elements bago siya magkaroon ng pagkakataong umaban sa Heaven Opening Realm. Ang landas ng martial daw ay mahaba at malayo, na sinamahan ng napakalaking suportang pinansyal. Ilang tao ang kasing swerte niya. Unang nag-condense ng high-grade wood elemental energy, pagkatapos ay nakakuha ng high-grade na fire elemental energy. Gayunpaman, kahit siya ay hindi kumpiyansa na makakahanap siya ng ibang yin, yang, at 5 elements na enerhiya na tumutugma sa kanyang mga kinakailangan. Hanggat may problema sa sino man sa kanila, kahit na maabot niya ang Heaven Opening Realm, ang kanyang grado ay hindi masyadong mataas. Habang kumakain at umiinom ay nagkukwentuhan ang dalawa at sobrang harmonious ng atmosphere. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ni Yang Kai, tawagin natin itong isang araw. Bumalik ka at magpahinga. Bumalik ka bukas. Ibinaba ni Luo Haiyee ang kanyang chopstick at tumayo, sinabing, kung gayon ay aalis na ako. Tumanggo si Yang Kai at pinanood siyang umalis. Pagkatapos ng nangyari kahapon, nagpa siya si Yang Kai na hindi na bumalik sa first in. Ayaw na niyang magpatakbo muli. Kinuha niya ang kanyang communication device at nakipag-ugnayan kay White 7. Nakapagtataka, mabilis na sumagot si White 7 at tinanong kung nasaan siya. Sinabi sa kanya ni White 7 ang pangalan ng isang lugar. Sa sandaling marinig ito ni Yang Kai, alam niya na ang lugar na ito ay hindi magandang lugar. Ang lalaking ito ay talagang naglalako sa isang brothel. Magiliw siyang inanyayahan ni Bai Qi na magsaya, ngunit tiyak na tumanggi si Yang Kai. Pagkatapos uminom ng mag-isa sa loob ng ilang sandali, inilapag ni Yang Kai ang pera para sa mga pinggan at iniwan mag-isa ang restaurant, naghahanda na maghanap ng isang inn sa lungsod upang makapagpahinga para sa gabi. Ang mga inn sa Star City ay hindi mura, ngunit hindi sila kasing mahal ng First Inn. Noon, ang First Inn ay nagkakahalaga ng 1,000 Heaven Opening Pills para sa isang gabi, ngunit ang Black-Hearted Lady Boss ay nagtaas ng presyo sa 10,000. Sa sandaling umalis siya sa restaurant, nakita ni Yang Kai ang isang figurine na nakatayo sa tapat niya. Nagtataka siyang naglakad at nagtanong, bakit hindi ka pa bumabalik? Kanina pa siya hinihintay ni Luo Haiyee sa labas. Umiling si Luo Haiyee at sinabing, wala, nag-aalala lang ako kay Master. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Kaunting alak na lang, hindi ka malalasing. Dapat maaga kang bumalik. Naisip niya na medyo maalalahanin ang babaeng ito. Maaga pa naman. Kung payag si Master, pwede kong samahan si Master na mamasyal sa Star City. Naging abala ako sa araw, kaya walang oras si Master. Idinagdag niya, ito ay walang bayad. Saglit na nag-isip si Yang Kai at sinabing, oo naman, ngunit hindi ka maantala nito, tama ba? Nagmamadaling iwinagayway ni Luo Haiyee ang kanyang kamay. Hindi, wala, ako lang mag-isa sa bahay, kaya walang magawa pagbalik ko. Huminto siya at nagsabi, saan gustong pumunta ng Master? May brothel sa kanlurang bahagi ng Star City. Gustong pumunta doon ng mga lalaki. Habang nagsasalita siya, namula siya. Casual na nagtanong si Yang Kai, nasaan ang Spring Breeze Drizzle Building? Tumanggo si Luo Haiyee at sinabing, Master, alam mo ba ang tungkol sa Spring Breeze Drizzle Building? Yang Kai nag-click sa kanyang dila. Narinig ko na ang tungkol dito, ngunit hindi pa ako nakapunta doon.
Alam niyang naglalako si Laobay, at ngayon ay tila tama siya. Master, gusto mo bang pumunta? Tanong ni Luo Hai. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay. Hindi, maglalakad lang ako. Sa puntong ito, bigla siyang may naisip. Tama, gusto kong bumili ng mapa. Saan ko ito mabibili? Tanong ni Luo Hai. Master, gusto mo bang bumili ng mapa ng universe? Pagkatapos ay dapat kang pumunta sa Forces Workshop. Ang mapa ng universe doon ay ang pinakakumpleto, at ang mga pag-update ay din ang pinaka-napapanahon. Pero tingnan natin, biglang naging interesado si Yang Kai. May ideya na siya noon, ngunit hindi niya maalala kung sino ang nagbanggit nito sa kanya. Ang mapa ng universe ay may kasamang mapa ng lahat ng malalaking teritoryo na natuklasan sa labas ng universe. Masasabing isa ito sa mga mahahalagang bagay para sa isang cultivator na gustong maglakbay sa labas. Talagang gustong hanapin ni Yang Kai kung nasaan ang astral world sa mapa ng universe. Siya ay nilamon ng Thousand Knuckle Worm, at pagkatapos ay hindi maipaliwanag na lumitaw sa malaking teritoryo ng Kikiaw Land. Bagamat hindi pa niya natatagpuan ang World Tree, mabuti kung mahahanap niya ng maaga ang daan pauwi. Si Luo Hai ay napakapamilyar sa Star Market. Dinala niya si Yang Kai sa ilang kalye at nakarating sa harap ng isang tindahan. Ang tindahan na iyon ay ang Forces Workshop. Kahit gabi na buhay pa rin ang Star Market. Pagkapasok sa shop ay agad silang sinalubong ng isang babaeng nakadamit katulong. Siya ay maikli na maganda at sinabing matamis. Magandang gabi, kagalang-galang na panauhin. Ano ang gusto mong bilhin? Lumabas si Luo Hai sa tamang oras at sumagot. Gustong bumili ng master ko ng map ng universe. Ngumiti ang dalaga at sinabing, pakiusap, dito sa ang daan. Iminuwestro niya gamit ang kanyang kamay. Sa ilalim ng kanyang patnubay, pumunta si Yang Kai sa harap ng isang hanay ng mga istant. Walang mga mapa sa mga istant, ngunit may mga bagay na mukhang mahahabang kahon. Sila ay ang haba ng chopsticks at ganap na itim. Kakaiba ang itsura nila. Hindi naintindihan ni Yang Kai, ngunit hindi siya nagtanong. Sinabi ni Luo Hai, ipakilala mo sila. Naunawaan ng dalaga at agad na sinabi. Oo, kagalang-galang na panauhin. Ang map ng universe ng aming tindahan ay nahahati sa 3 uri. Ang pinakamababang antas ay isang mapa ng malaking teritoryo, na kinabibilangan ng mga lokasyon ng mini-universe worlds na natuklasan, pati na rin ang mga lokasyon ng ilang nakapirming altar sa spiritual state. Ang gitnang antas ay isang mapa ng buong universo, na kinabibilangan ng lahat ng malalaking teritoryo na natuklasan, pati na rin ang mga nilalaman ng pinakamababang antas ng mapa. Kasama rin dito ang iba't ibang heavenly palace at ang mga lokasyon ng mga territory gate. Ito ay malinaw sa isang sulyap, simple at maginhawa. Nagtaas ng kilay si Yang Kai at nagtanong, paano ang middle level at pataas? Ngumiti ang dalaga at sinabing, walang gaanong pinagkaiba ang middle level at high level. Curious na tanong ni Yang Kai. Kung walang pagkakaiba, bakit may middle level at high level? Ganito. Bagamat walang pagkakaiba sa dalawa, kung bibili ka ng mataas na antas ng mapa at makatuklas ng bagong malaking teritoryo sa hinaharap, matutulungan ka ng aming shop na i-update ang mga nilalaman ng map ng universe ng librerya. Ang aming tindahan ay may mga sangay sa maraming mga star market, kaya hindi mo kailangang mag-alala masyado. Kailangan mo lang dalhin doon ang map ng universe. Kung bibilhin mo ang mapa ng gitnang antas, hindi ka magkakaroon ng ganitong kaganhawahan. Kung gusto mong i-update ito, kailangan mong magbayad ng higit pa. Tumanggo si Yang Kai bilang pag-unawa. Sinabi ng kasambahay, iginagalang na panauhin, gusto mo ba ng mapa ng isang malaking teritoryo, o isang koleksyon ng lahat ng mga mapa ng malaking teritoryo? Sabi ni Yang Kai, isang koleksyon, syempre, sinabi ng kasambahay. Kung gayon, inirerekomendo kong bilhin mo ang mataas na antas ng mapa. Ang mapa sa gitnang antas ay maayos. Pinutol siya ni Luo Hai bago siya makatapos. Sumulyap ang dalaga sa kanya at nakangiting sinabing, syempre, ikaw ang masusunod. Bigyan mo ako ng kopya. Sabi ni Luo Hai. Tumanggo ang katulong at tumalikod para maglakad sa gilid. Sinamantala ang pagkakataong ito, nagpadala ng mensahe si Luo Hai. Master, sa pagkakaalam ko, ang presyo ng middle level na mapa at mataas na antas na mapa ay 2 beses na mas mahal. Bukod dito, walang bagong malaking teritoryo ang natuklasan sa nakaraang 1,000 taon. Sayang ang pagbili ng mataas na antas ng mapa. Bahagyang tumanggo si Yang Kai. Ilang sandali pa, ang katulong ay naglabas ng isang mahabang itim na kahon at ibinigay ito kay Yang Kai, at sinabing, ibuhos mo ang iyong divine sense dito at masusuri mo ito. Natigilan si Yang Kai. Ngayon lang niya napagtanto na ang mahabang kahon na nasa harap niya ay mapa ng universo. Buti na lang at wala siyang sinabi ngayon lang. Kung hindi, napahiya talaga siya.
Ibinuhos ang kanyang divine sense dito gaya ng itinuro, naramdaman ni Yang Kai ang kanyang field of vision na biglang nagbago, na parang pumasok siya sa isang kakaibang mundo. Ang kanyang larangan ng paningin ay patuloy na lumiliit patungo sa isang tiyak na lugar bago tuluyang huminto. Sa pagtutok ng kanyang mga mata, mayroong isang maliit na pulang tuldok na patuloy na kumikislap sa kanyang harapan, at sa lokasyon ng pulang tuldok na ito ay minarkahan ng mga salitang Star City. Sa pag-unawa dito, alam ni Yang Kai na ang maliit na pulang tuldok na ito ay malamang na kumakatawan sa kanyang kasalukuyang lokasyon. Ang Star City na minarkahan sa mapa ay dapat na siya ay kasalukuyang naroroon. Sa isang pag-iisip, ang paningin ay nagpatuloy sa pag-zoom pabalik at sa paligid ng Star City, ilang iba pang mga pangalan ay unti-unting lumitaw, na lahat ay tila mga pangalan ng mini-universe world. Bagamat kakahawak lang niya sa bagay na ito, hindi nagtagal ay naisip ni Yang Kai kung paano ito gagamitin. Nakikita ito tulad nito, ito ay napakasimple at maginhawa. Kinailangan talaga niyang bumili ng kopya ng bagay na ito, dahil mas maginhawa para sa kanya na lumipat sa hinaharap. Inalis ang kanyang divine sense, nagtanong si Yang Kai. Magkano ang bagay na ito? Nakangiting tugon ng dalaga, 500,000. Bahagyang tumango si Yang Kai. Ang presyong ito ay hindi masyadong mahal, ngunit mayroon ba siyang 500,000 sa kamay ngayon? Karamihan sa kanyang heaven opening pills ay nagmula sa mga patay na tao sa Kikiaw Land. Pagkatapos ng lahat, ang Great Moon Province ay isang third-class na puwersa lamang, at ang heaven opening pills na iyon ay ang personal na kabayaran ni Wei Kei, kaya natural na imposibleng magkaroon ng masyadong marami. Tinansya ni Yang Kai na ang 100,000 o 200,000 heaven opening pills na ito ay sapat na para saktan si Wei Kei. Kung hindi dahil sa kabayaran ni Wei Kei, hindi mabibili ni Yang Kai ang World Atlas. Nang malapit na niyang bilangin kung ilang heaven opening pills ang mayroon siya, hinayla ni Luo Hai ang dalaga sa gilid at tahimik na nakipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng sound transmission. Sa oras na matapos magbilang si Yang Kai, natapos na rin ni Luo Hai ang kanyang talakayan at lumakad. Master, napagkasundoan na namin ang 10% na diskwento, 450,000. Hindi na kaimik si Yang Kai. Ngayon lang niya napagtanto na hinayla ni Luo Hai ang kasambahay para makipagtawaran. Isa itong 50,000 heaven opening pills na diskwento, na isang malaking diskwento. Gayunpaman, nang suriin niya ngayon, nalaman niyang wala siyang sapat na heaven opening pills. Sa kabuuan, mayroon lamang siyang halos 430,000. Ito ay medyo awkward. Nag-usapan na ang presyo at hinihintay na lang niyang mabayaran ang bill, ngunit wala siyang sapat na pera, paano niya ito tatanggapin? Medyo mahirap magsalita, ngunit si Luo Hai ay isang matalinong tao at agad na naunawaan ang mga paghihirap ni Yang Kai. Siya ay tahimik na nagtanong, Master, hindi ba kayo nagdala ng sapat na pera? Marshall Peak, Kabanata 3946. Nananatili sa magdamag. Tinanong ni Luo Hai kung kulang ba ang dala niya, hindi kung kulang. Ang tanong na ito ay napakatalino at lubos na naibsan ang kahihiyan ni Yang Kai. Malumanay na tumango, ilalagay na sana ni Yang Kai ang world map sa kanyang kamay at babalik para bilhin ito sa ibang araw nang marinig niyang nagtanong si Luo Hai. Master, magkano ang kulang sa iyo? Hindi gaano, 10,000 hanggang 20,000. Kinakamot ni Yang Kai ang kanyang mukha ng awkward. Saglit na nag-isip si Luo Hai bago sinabing, Master, kung ayaw mo, babayaran ito ng ginang na ito. Maari itong ibalik sa akin ni Master mamaya. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo para tingnan siya, hindi niya napagtanto na mayroon pala siyang ganoong katapangan. 2 araw lang niya itong kilala, at ito ay isang karelasyon lamang, hindi ka mag-anak o kaibigan. Higit pa rito, si Luo Hai mismo ay hindi isang mayamang tao. Ang 10,000 hanggang 20,000 heaven opening pills na ito ay malamang na resulta ng maraming taon ng pag-iipon para sa kanya. Ang pagpapahiram ng mga ito sa kanya sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig ay hindi isang bagay na magagawa niya ng walang lakas ng loob. Pagkatapos ng lahat, hanggang ngayon, hindi pa rin niya kilala kung sino si Yang Kai. Kung kinuha niya ang mga bagay na ito at tumakas, hindi niya ito mahahanap. Nang makitang tumingin si Yang Kai, bumulong si Luo Hai. Nagtitiwala ako kay Master. Dahil marami na siyang nasabi, hindi na makatanggi si Yang Kai at agad na tumango. Sige, ituturing ko itong utang, tiyak na ibabalik ko ito sa iyo mamaya. Sinabi ni Luo Hai, ako na ang magbabayad ng bill. Iniabot ni Yang Kai ang isang space ring at pinanood siyang naglalakad patungo sa counter kasama ang dalaga, palihim na bumantong hininga sa sarili. Napakametikuloso talaga ng babaeng ito. Bagamat isa lamang itong simpleng pagbabayad ng bill, lubos nitong naibsan ang kanyang kahihiyan.
Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang kunin ang heaven opening pills mula sa kanya at ipaalam sa iba na hindi siya nagdala ng sapat na pera. Sa kabilang banda, maaari niyang tahimik na ilipat ang hindi sapat na heaven opening pills sa kanyang space ring nang walang nakakapansin. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Luo Hai. Master, tapos na. Tumango si Yang Kai, pinasok ang mapa ng universe sa kanyang space ring, at lumabas ng Forces Square kasama siya. Master, may gusto pa po ba kayong bilhin? Tanong ni Luo Hai. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa. Mahirap lang ako, bakit may gusto akong bilhin? Naintindihan din ni Luo Hai at medyo napahiya. Pakiramdam niya ay nagsalita siya ng hindi nag-iisip, kaya iniban niya ang paksa at sinabing. Kung gayon ay babalik na ba si Master para magpahinga? Umiling si Yang Kai. Iniisip ang karanasan kahapon, mas gugustuhin niyang mamatay kaysa bumalik. Noong una, gusto niyang maghanap ng inn para makapagpahinga, pero ngayon ay parang hindi na kailangan. Wala man lang siyang pera para makakuha ng kwarto, kaya ano ang kailangan niyang magpahinga? Malamang naisip din ito ni Luo Hai. Iminungkahi niya, Master, gusto mo bang pumunta sa aking lugar para makipag-chat? Maginhawa ba? Nag-alinlangan si Yang Kai. Nakagat ni Luo Hai ang kanyang mga labi at ngumiti. Walang nakakaabala dito. Walang ibang tao sa bahay, ako lang. Sa puntong ito, bigla niyang napagtanto na ang kanyang mga salita ay medyo malabo, na tila nang aakit sa kanya. Hindi niya maiwasang mamula ng bahagya. Sa kabutihang palad, tila hindi ito pinansin ni Yang Kai at simpleng itinaas ang kanyang kamay. Kung gayon, umalis na tayo. Hindi talaga siya makakagala dito buong gabi, sobrang boring. Higit pa rito, humiram lang siya ng pera sa kanya. Kung siya ay nagmamadaling humiwalay sa kanya, ito ay parang tumakas sa utang. Master, mangyaring sumama sa akin. Agad na pinangunahan ni Luo Hai ang daan. Sa daan, unti-unti silang umalis sa mataong lugar ng kalakalan at pumasok sa mas magulong lugar. Ang lugar na ito ay tila ang pinakalabas na lugar ng buong Star City. Medyo malayo ito sa sentro ng Star City. Ang mga bahay ay nakatayo sa lahat ng dako ng walang anumang kaayusan, at wala man lang maayos na daan. Paminsan-minsan, may mga taong papasok at lalabas sa lugar na ito, ngunit ang kanilang mga paglilinang ay hindi masyadong mataas. Karamihan sa kanila ay nasa parehong antas ng Luo Hai habang ang ilan ay mas mahina. Naunawaan ni Yang Kai na marahil ito ang lugar kung saan nakatira ang pinakamababang antas ng mga miyembro ng Star Envoys. Buti na lang kahit medyo madumi at magulo ang lugar na ito ay nasa loob pa rin ito ng boundaries ng Star City kaya walang nang ahas na gumawa ng gulo dito. Maraming tao ang malinaw na nakakakilala kay Luo Hai. Sa daan, may mga taong patuloy na bumabati sa kanya. Nakita ng ilang babae si Yang Kai na sumusunod sa likuran niya at hindi nila maiwasang magkaroon ng bahagyang hindi maliwanag na tingin sa kanilang mga mata, na nagpahiya kay Luo Hai. Hindi nagtagal, nakarating na silang dalawa sa tapat ng isang bahay. Humakbang si Luo Hai at isinara ang paghihigpit sa bahay. Binuksan niya ang pinto at sinabi, Master, pakiusap. Pumasok si Yang Kai at tumingin sa paligid. Nalaman niyang kahit maliit ang bahay, napakalinis at maayos. Walang patio, tanging isang pangunahing bulwagan at isang silid sa gilid. May mahinang halimuyak sa silid, na lubhang kaaya-aya at napakainit ng pakiramdam ng mga tao. Inanyayahan siya ni Luo Hai na maupo at gumawa ng isang kaldero ng tsaa. Paumanhin niyang sabi, medyo maliit ang lugar, Master, mangyaring huwag isipin. Napangiti si Yang Kai. Galing din ako sa maliit na lugar at sanay na akong mamuhay ng mahirap. Nagtataka na sinabi ni Luo Hai. Hindi ka mukhang isa. Kung ganoon, anong klaseng tao ba ang hitsura ko? Nag-isip sandali si Luo Hai at sinabing, Master, para kang isang taong may mataas na posisyon sa buong taon, mayaman man o marangal. Tumawa si Yang Kai. Umiling si Luo Hai at sinabing, Master, mangyaring huwag mong isipin na nambobola ka ng ginang na ito. Ang ginang na ito ay nasa Star Market na sa loob ng libu-libong taon. Wala na akong lakas ng loob na sabihin pa, ngunit mayroon akong magandang mata para sa mga tao. Master, sa tingin mo bakit nang ahas ang ginang na ito na ipahiram sa iyo ang kanyang mga ipon sa buhay? Ito ay dahil ang ginang na ito ay iniisip na ikaw ay isang mapagkakatiwalaang tao. Maaaring magulo si Master sa ilang sandali, ngunit darating ang araw na ikaw ay ipagmamalaki ang Nine Heaven. Napawi ang ngiti ni Yang Kai at seryoso itong tumingin sa kanya. Hindi niya talaga masabi na may ganoong insight itong babaeng kinakabahan at reserved noong una silang magkita. Tinakpan ni Luo Hai ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang kamay at kinakabahang sinabi. Nagkamali ang ginang na ito, Master, mangyaring huwag mo akong sisihin. Tinawian ni Yang Kai ang kanyang kamay. Huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa akin.
Pag-usapan natin ang tungkol sa iyo. Bagamat hindi mataas ang iyong lakas, hindi rin ito masyadong mababa. Hindi mo ba naisip na sumali sa isang malaking puwersa? Mapait na ngumiti si Luo Hai. Mayroong hindi bababa sa 8,000 tao ang tulad ng ginang na ito sa buong Star Market. Wala akong koneksyon o background, kaya sinong dakilang puwersa ang magnanais sa akin? Ano ang magagawa nila kung kinuha nila ako? Gumugol ng oras at pagsisikap upang maglinangin ako. Huminto siya saglit bago nagpatuloy. Noong nakaraan, may malaking puwersa na dumating sa Star Market para mag-recruit ng mga disipulo, ngunit gusto nilang mag-recruit ng mga bata at madaling matuno na mga disipulo. Ang ginang na ito ay walang ganoong magandang kapalaran. Tumango si Yang Kai. Isa rin siyang sect master, kaya natural na alam niya ito. Kapag ang isang sekta ay nag-recruit ng mga disipulo, mas gugustuhin nilang gumastos ng malaking halaga ng mga mapagkukunan upang linangin sila mula sa murang edad kaysa tanggapin ang mga may pundasyon na. Ito ay isang bagay ng katapatan. Ang salukuyang hiling ng ginang na ito ay makatipid ng sapat na pera para makabili ng ilang Great Dao Pills at tingnan kung maaari kong i-condense ang sarili kong Dawsil. Kung maaabot ko ang heaven opening boundary sa buhay na ito, hindi ako mabubuhay ng walang kabuluhan. Narinig kong binanggit mo dati ang Great Dao Pills. Napakamahal ba ng mga spirit pills na ito? Karaniwan, ang isa ay nagkakahalaga ng halos 10,000 o higit pa. At saka, ang pagpino sa mga tabletang ito ay tila medyo mahirap, kaya hindi marami sa kanila. Kadalasan, kapag may lumabas na Great Dao Pill, mabilis itong aagawin ng iba. Tumango si Yang Kai. Ang sitwasyon sa labas ng Universe Realm ay medyo nakakalito. Dapat ay maraming tao ang natigil sa threshold ng rurok ng Emperor Realm, na hindi kayang i-condense ang kanilang Dawsil. Ito ang dahilan kung bakit ganoon ang Great Dao Pill sikat. Maaaring isipin na ang bagay na ito ay hindi lamang popular sa pinakamababang uri ng mga tao tulad ni Luo Hai, kundi pati na rin sa maraming dakilang puwersa. Dahil dito, napakaliit ng pagkakataon ng mga taong tulad ni Luo Hai na makipagkompetensya para dito. Ilang Great Dao Pills sa tingin mo kailangan mo? Kahit 3, nahihiyang ngumiti si Luo Hai. Hindi ganoon kaganda ang kakayahan ng ginang na ito. Kung wala akong 3 tableta, walang kumpiyansa ang ginang na ito na i-condense ang Dawsil ko. Tumango si Yang Kai. Hindi niya alam kung anong mga materyales ang ginamit para pinuhin ang Great Dao Pill. Kung mayroon siyang sapat na mga materyales at nakuha ang recipe ng tableta, dapat niyang pinuhin ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Yang Kai. Magpahinga ka muna. Naging abala ka buong araw. Sinabi ni Luo Hai. Kung gayon, magpapahinga muna ako. Master, kung mayroon man, tawagan mo lang ako. Hindi siya tumanggi. Marahil ay naramdaman niya na hindi magandang hayaan ang isang lalaking tulad ni Yang Kai na magpahinga sa kanyang silid. Bumangon siya at pumasok sa kwarto. Makalipas ang ilang hakbang, huminto siya at lumingon. Ibinaba niya ang kanyang ulo at mahinang nagtanong. Master, kailangan mo ba ng isang na maglingkod sa iyo ngayong gabi? May tao dito. Matutulungan ko si Master. Tumawag ng isang tao. Tumingin sa kanya si Yang Kai at umiling. Hindi na kailangan. Okay. Halatang gamaan ang loob ni Luo Hai. Pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto. Naiwan mag-isa si Yang Kai sa sala. Mukha siyang walang magawa. Hindi niya akalain na mapupunta siya sa sitwasyon na kailangan niyang mag-overnight. Nagdesisyon siya. Kahit anong mangyari, kailangan niyang humanap ng paraan para makakuha ng pera bukas. Sa karamihan, maaari lang niyang ibenta ang isang bahagi ng Grand Sun Primordial Flame. Ang Grand Sun Primordial Flame ng 4th grade ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 150,000 Heaven Opening Pills. Ito ay higit pa sa sapat upang mabayaran ang utang ni Luo Hai, at mayroon pa ring natira. Mayroon siyang kabuuang 6 na Grand Sun Primordial Flames sa kanyang pag-aari, at kahit na 3 Grand Sun Primordial Flames ng 5th grade, na lahat ay nakuha niya mula sa Golden Crow Divine Palace. Para sa mga nasa 5th grade, nagkakahalaga sila ng 1,500,000. Kung hindi dahil sa katotohanang hindi niya mababayaran ang kanyang utang kahit na ibenta niya ang lahat ng iyon, makakaisip si Yang Kai ng paraan para ibenta ang Grand Sun Primordial Flame na nasa kanya. Sa ganoong paraan, hindi siya mapapatali sa first in at mawawala ang kanyang kalayaan. Kung iisipin, talagang malaking kawalan ang daan-daang libong opening heaven pills na iniwan sa kanya ni Wei Kei. Ang mga opening heaven pills na ito ay sapat na upang makabili ng isang bahagi ng mga materyal na pang-4 na baitang. Ang Great Moon Province ay isang puwersa lamang sa 3rd grade. Wala man lang silang 4th grade opening heaven pill. Nag-flash sa isip ni Yang Kai ang mga kaisipan. Inilabas niya ang 7 mukha at inilagay ang mga ito sa kanyang mukha, tahimik na pinadalisay ang mga ito. Kasabay nito,
Inilabas niya ang mapa ng universe at nagpadala ng isang strand ng kanyang divine sense dito upang maingat na maghanap. Gusto niyang hanapin ang mapa ng universe para mahanap kung nasaan ang star boundary. Hindi niya malalaman kung hindi siya tumingin, ngunit sa sandaling gawin niya ito, binigyan siya ng takot. Sa sandaling ito lamang napagtanto ni Yang Kai na mayroong higit sa 1,000 malalaking teritoryo ang natuklasan. At ito lamang ang mga natuklasan. Marami ang hindi pa natatapakan noon. Sa libong malalaking teritoryong ito, ang bawat malaking teritoryo ay may sariling maliit na mundo. Naroon din ang punong tanggapan ng maraming puwersa, ang mga lokasyon ng mga pasukan ng teritoryo, ang mga lokasyon ng mga territory gate, at iba pa. Ang 450,000 opening heaven pills na ito ay nagastos ng husto. Si Wei Kei ay gumugol ng malaking pagsisikap upang ibuod ang mga bagay na ito at talagang gumamit ng maraming taon upang patuloy na magbago at magbago. Talagang sulit ang presyo. Ngunit muli, hanggat may sapat na pera ang isa, sino man ay handang bumili ng map ng universe. Ang Forces Square na ito ay tiyak nakikita ng malaking pera. Ang bawat malaking teritoryo ay may sariling pangalan, ngunit mabilis na natuklasan ni Yang Kai na ang mga pangalan ng malalaking teritoryong ito ay malapit na nauugnay sa pinakamakapangyarihang puwersa sa loob nito. Halimbawa, ang malaking teritoryo na kinaroroonan ng Seven Openings Land ay tinatawag na Seven Openings Territory. Ito ay dahil ang pinakamakapangyarihang puwersa sa loob ng teritoryo ng Seven Openings ay ang Seven Openings Land. Walang mas makapangyarihan kaysa rito. Marshall Peak, Kabanata 3,947. Table 1. Mayroon ding malalaking teritoryo kung saan matatagpuan ang mga Blessed Land. Ang mga ito ay karaniwang ipinangalan sa kani-kanilang Blessed Land. Halimbawa, ang 10,000 Demon Realm ay tinawag na 10,000 Demon Territory, at ang Great War Territory ay tinawag na Great War Territory. Natagpuan din ni Yang Kai ang Langya Blessed Land at Golden Spirit Blessed Land sa Universe Map. Ang dahilan kung bakit binigyan niya ng pansin ang Langya Blessed Land ay hindi dahil sa kung ano paman. Ito ang lugar kung saan ipinanganak ang ninuno ni Zhang Ruoshi. Ngayong nakarating na si Ruoshi sa Universe Map, dapat siyang pumunta sa Langya Blessed Land. Para sa Golden Spirit Blessed Land, ito ay dahil sa pagkakaroon ng Sharp Metal Yuan Chi. Kung gusto niyang paikliin ang kapangyarihan ng 5 elemento sa hinaharap, maaaring kailanganin niyang pumunta doon. Tahimik na kinakalkula ang distansya sa pagitan ng dalawang Blessed Lands na ito at sa kanyang sarili, hindi mapigilan ni Yang Kai na hindi makapagsalita. Di ang mga Blessed Land ay hindi malapit, na pinaghihiwalay ng ilang dosenang malalaking teritoryo. Kung aasa siya sa paglipad mag-isa ng walang tulong ng Universe Escape Technique, aabutin siya ng ilang taon bago makarating. Dahil dito, medyo nag-alala si Yang Kai. Bagamat maganda ang lakas ni Ruoshi sa Star Boundary, halatang hindi ito sapat sa labas ng Starry Sky. Hindi niya alam kung ligtas para sa kanya ang pumunta sa Langya Blessed Land ng mag-isa, o kung makakarating siya doon ng maayos. Bilang karagdagan sa mga malalaking teritoryo na may sariling mga pangalan, mayroong maraming malalaking teritoryo na walang mga pangalan, mga codename lamang, tulad ng A1 Territory, B3 Territory, at iba pa. Tumingin sandali si Yang Kai at nagbuod ng isang pattern. Ang malalaking teritoryong ito na walang mga pangalan at mga codename lamang ay lahat ng malalaking teritoryong walang pangalawang uri na puwersa. Halimbawa, ang malaking teritoryo kung saan matatagpuan ang Great Moon Province ay tinatawag na D39 Territory, hindi Great Moon Territory. Sa ganitong paraan, ang mga puwersang pangalawang uri lamang ang kwalipikadong magkaroon ng kanilang pangalan sa isang malaking teritoryo. Ang mga puwersang pangatlong klase ay walang ganitong kwalifikasyon. Mayroon ding ilang malalaking teritoryo na hindi man lang nagkaroon ng mga puwersang pangatlong klase. Mayroon lamang silang maraming maliliit na universe world, na ang bawat isa ay minarkahan ng isang pangalan. Ito ay isang malaking proyekto upang mahanap ang lokasyon ng Star Boundary mula sa isang malaking mapa. Maingat itong sinuri ni Yang Kai, at ang kanyang mga mata ay masakit. Lumipas ang oras, at biglang, narinig niya ang tunog ng pagbukas ng pinto. Inipon ni Yang Kai ang kanyang mga iniisip at tumangala, nakita lamang si Luo Hai na lumalabas sa loob ng silid. Natulala si Yang Kai saglit, ngunit mabilis siyang nag-react. Dapat madaling araw na. Hindi nagpahinga si Master. Gulat na tumingin sa kanya si Luo Hai. Inalis ni Yang Kai ang world portrait at umiling. Naging abala ako sa isang bagay at nakalimutan ko ito, madaling araw na ba? Tumanggo si Luo Hai. Oo, kinailangan nilang magsimula sa trabaho sa madaling araw. Matapos mag-impake ng kaunti ay agad na umalis ang dalawa. Pagkatapos ng 2 araw na pagtakbo, pamilyar na si Yang Kai sa proseso ng pagkolekta ng mga utang. Gayunpaman, hindi niya inaasahang makukuha niya agad.
Ang kabilang partido ay palaging kailangang mag-verify bago magpasya kung magbabayad o hindi. Ang kailangan lang niyang gawin ay magpadala ng visiting card at saka kausapin sandali ang tindera para ipaalam sa kanya ang dahilan at ang isang buwang deadline. Ilang clan pa ang bumaba, at naging maayos sa lahat. Master, mag-ingat sa 100 Refinements Hall mamaya. Biglang sabi ni Luo Hai habang naglalakad sila. Bakit? Tumingin si Yang Kai sa kanya na may kain na hinala. May kakaiba ba sa 100 Refinements Hall na ito? Wala siyang narinig na sinabi nito tungkol sa pag-iingat noon. Sinabi ni Luo Hai, hindi ko alam kung totoo ito o hindi, ngunit ang sabi-sabi na ang tindera ng 100 Refinements Hall na ito ay isang hindi makatwirang tao. Tumingin si Yang Kai sa Jade Sleep at nalaman na ang background ng 100 Refinements Hall na ito ay isang pinagpalang lupain. Ngumiti siya at sinabing, hindi bale. Kung makatwiran sila, magiging makatwiran din ako sa kanila. Kung hindi siya makatwiran, natural na may mag-aalaga sa kanya. Nakatayo sa likuran niya ang Lady Boss ng 6th Grade Heaven Opening Realm. Hanggat ang kabilang partido ay hindi isang High Grade Heaven Opening Sect, hindi kailangang matakot si Yang Kai sa anumang bagay. Bukod dito, mula sa saloobin ng mga tindera nitong mga nakaraang araw, ang background ng First Inn ay malamang na isa sa 36 na paraiso. Bagamat ang Blessed Land ay isang first-class na puwersa, dapat may dahilan kung bakit ang Blessed Land ay nireranggo sa tuktok. Gayunpaman, kung hindi ito kinakailangan, ayaw niyang kay naguluhin ang Lady Boss. Una sa lahat, magiging kanya ang kalahati ng utang na nakolekta niya, at pangalawa sa lahat, kung guguluhin niya ang Lady Boss dahil sa isang maliit na bagay, ito ay magmumukhang masyadong walang kakayahan. Nang makita siyang ganito, hindi na nagsalita pa si Luo Hai. Kung tutusin, hindi pa siya nakipag-ugnayan sa gayong master. Ang sinabi niya ay chismis lang, at magiging awkward kung magkamali siya. Sa labas ng 100 Refinements Hall, naghihintay pa rin si Luo Hai. Nagpadala si Yang Kai ng greeting card, at pagkaraan ng ilang sandali, may dumating upang akayin siya sa panloob na patio. Sa sandaling tumuntong siya sa panloob na patio, naramdaman ni Yang Kai ang isang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya na nagmumula doon. Nagulat siya, nagtataka kung bakit may nag-aaway dito. Bukod dito, mula sa tindi ng mga pagbabago sa enerhiya, ang lakas ng umaatake ay hindi masyadong mataas. Hindi sila dapat umabot sa Heaven Opening Realm. Dapat ay nasa parehong antas sila sa kanya, isang taong nag-condensed ng Dowsil. Palihim na nagbabantay, itinaas ni Yang Kai ang kanyang mga mata at bahagyang nagulat. Sa harap niya ay isang transparent na harang. Sa isang malaking field, dalawang figure ang nag-criss-crossing, walang katapusang naglalaban. Ang divine technique ay walang katapusan, at sila ay nakulong sa isang matinding labanan. Ang isa ay isang kabataang nakasuot ng asol na damit, habang ang isa naman ay matandang lalaki. Hindi alam ni Yang Kai kung anong awayan nila sa isa't isa, ngunit ang magkabilang panig ay labis na walang awa at tila may intensyong pumatay. Parehas silang dalawa, at hindi rin masama ang kanilang mga diskarte. Para silang pantay-pantay. Hindi napigilan ni Yang Kai na tumingin pa ng ilang sulyap. Ang lalaking alipin na nangunguna sa daan ay tumalikod at nagsabi, "Sumunod ka." Noon lamang binawi ni Yang Kai ang kanyang tingin at sumunod. Pagkaraan ng ilang sandali ay nakarating sila sa isang mataas na plataporma. Sa mataas na entablado, isang lalaking may malaking baywang at mabangis na mukha ang nakahawak sa kanyang baywang. Dilat ang kanyang mga mata habang walang kurap na nakatitig sa labanan sa ibaba. Ang mukha ng lalaking ito ay mabangis, at kahit na hindi siya umikot ng kanyang lakas, siya ay nagbigay pa rin ng isang lubhang mapanganib na pakiramdam. Sa sandaling ito, ang kanyang lakas ay lubhang hindi matatag, na naging dahilan upang ang mga katulong na kasama niya ay manginig sa takot, natatakot na siya ay maglabas ng kanyang galit. Ang lalaking alipin na nangunguna sa daan ay ibinaba ang kanyang ulo at tumingin sa kanyang mga paa, sinabi sa nanginginig na boses. "Show. Shopkeeper, dinala ko na siya. Maghintay." Ikinaway ng matipunong lalaki ang kanyang kamay, hindi man lang siya sinulyapan. Nagpatuloy siya sa pagtitig sa labanan, na tila kinakabahan. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang kinakabahan siya. Hindi nakaimik si Yang Kai. Tuwing pumupunta siya sa isang tindahan noon ay palaging magalang ang pakikitungo sa kanya ng tindera at hindi siya minamaliit dahil hindi naman mataas ang kanyang cultivation. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya pinansin ng isang tao. Tila walang usok kung walang apoy. Ang pagsasabi ni Luo Hai na siya ay isang hindi makatwirang tao ay posible. Sinunod ng host ang kagustuhan ng bisita. Dahil gustong maghintay ng panauhin, makapaghintay lang si Yang Kai. Buti na lang at hindi niya kailangang maghintay sa wala. Tumingin lang si Yang Kai sa labanan sa ibaba na para bang nanonood siya ng magandang palabas. Sa larangan, napakasigla ng labanan,
ngunit dahil pare-pareho ang kanilang lakas, mahirap matukoy ang mananalo sa maikling panahon. Tila medyo naiinip ang tindera ng 100 Refinements Hall at galit na sumigaw. Hanggang kailan ba kayo gustong mag-away? Bibigyan ko kayo ng 10 hininga ng oras para tumigil. Ibinaling ni Yang Kai ang kanyang ulo upang tumingin sa kanya ng walang imak na ekspresyon, iniisip na mayroong lahat ng uri ng mga ibon sa kagubatan. Ang dalawa sa kanila ay orihinal na pare-pareho sa isa't isa, ngunit pinilit nilang matukoy ang isang mananalo sa loob ng 10 paghinga ng oras. Hindi ba ito ang nagpilit sa kanila na gamitin ang kanilang mga trump card? Naramdaman ang titig ni Yang Kai, ang matipunong lalaki ay tumingin sa kanya at ngumisi, ipinakita ang isang subo ng mabangis na pangil. Isang ngiti lang ang naisagot ni Yang Kai. Sa larangan ng digmaan, nang marinig ng dalawang taong nag-aaway ang walang katapusang sigaw na ito, pareho silang napaatras ng isang hakbang. Pagkatapos, naging mataimtim ang kanilang mga ekspresyon habang ang lakas sa kanilang mga katawan ay marahas na nagbabago. Sa sumunod na sandali ay tila napag-usapan nilang dalawa bago sila naging isang nakasisilaw na bola ng liwanag at nagkabanggaan. Isang tunog na nakakabasag ng lupa ang umalangaw mula sa larangan ng digmaan, at hindi mabilang na mga alon ang lumitaw sa magaan na kurtina na bumabalot sa kanila. Ang liwanag ay unti-unting nawala, at ang isang tao ay bumagsak sa lupa, hindi na makabangon, habang ang isa naman ay nakatayo ng may pagmamalaki. Ang nahulog sa lupa ay isang matandang lalaki, at ang nakatayo ay isang binata na nakasuot ng asol na damit. Gayunpaman, kahit nanalo siya, mapatla ang mukha ng binata, at puno ng dugo ang katawan. Malinaw, siya ay nagdusa ng ilang mga pinsala. Itinaas ng matipunong lalaki ang kanyang kamay at sinabing, itapon ang natalo sa mga minahan at manalo ng gantimpala. Naikuyom ng binata ang kanyang mga kamay. Salamat, shopkeeper. Tumawa ang matipunong lalaki, tumalikod, at umupo. Kinuha niya ang tasa at ininong ito sa isang lagok, pagkatapos ay tumingin sa paligid at sinabing, ngayon ay mas kawili-wili, hindi ba? Oo, oo, oo. Ang grupo ng mga tao ay tumango, hindi nangangahas na tumanggi. Lalong hindi nakaimik si Yang Kai. Hindi niya alam kung ano ang ibinebenta nitong 100 Refinements Hall, pero bakit nila hahayaan ang ganitong klase ng lalaki na maging tindera? Paano siya kikita sa ganitong uri ng personalidad? Baka mawala pa ang pantalon niya pagdating ng panahon. Bata, mukhang hindi ka pumayag. Ano sa tingin mo? Ang matipunong lalaki ay biglang lumingon kay Yang Kai. Nagmamadaling humakbang paarap si Yang Kai at ikinulong ang kanyang mga kamay. Binabati ni Yang Kai ng first in ang shopkeeper pay. Ang shopkeeper ng 100 Refinements Hall ay tinawag na P1, at ito ay naitala sa jade slip na ibinigay sa kanya ng Lady Boss. Isa siyang 4th grade Heaven Opening Master, at hindi masama ang kanyang lakas. The first in. Hinawakan ni P1 ang kanyang baba. Ha? Anong malaking pangalan? Bata, bakit ka napunta dito? Sumagot si Yang Kai. Ang layunin ng pagbisitang ito ay malinaw na nakasaad sa sulat. Nandito ako para maningil ng utang. Tumawa si P1. Utang? Anong utang? Sumimangot si Yang Kai, iniisip sa sarili. Hindi ba ito nagtatanong ng malinaw? Malinaw na nakasaad sa sulat, kaya parang hindi magiging maayos ang biyaheng ito. Sa pag-iisip nito, sinabi niya, shopkeeper pay, isang tao mula sa iyong panig ang nakipaglaban sa first in at sinira ito, kaya gusto ng Lady Boss na humingi ako ng kabayaran. Pinilit ni P1 ang kanyang dila. May nag-away sa first in, nakakamangha. Sa kasino itong taong sinasabi mo? Umiling si Yang Kai. Hindi alam ng batang ito, at hindi ko rin alam. Sino ang nakakaalam kung anong uri ng mga tao ang lumaban sa first in? Tiyak na kilala sila ng Lady Boss, kaya paanong ang isang walang katulad niya ay makakakilala sa kanila? Isa pa, nagtatago siya noon sa wish pouch kaya hindi niya alam kung kailan nawasak ang first in. Nandyan ba si Lord? Tanong ulit ni P1. Umiling si Yang Kai. Wala. Halika, halika, lapitan at tingnan mabuti. Kasama ba itong Panginoon sa mga taong nakipaglaban sa first in at sinira ito? Tanong ni P1 habang nilapit niya ang mukha niya. Wala, patuloy na umiling si Yang Kai. Sigurado ka ba? Bahagyang ipinikit ni P1 ang kanyang mga mata. Sigurado ako. Marshall Pick, Kabanata 3948. Isang labanan. Dahil hindi ako ang Sam Iris sa first in, bakit gusto mong gantihan kita? Hinampas ni P1 ang lamesa sa tabi niya. Umapaw ang palad niya at nalaglag ang mesa. Pinandilatan niya si Yang Kai at sinabing, bata, sa tingin mo ba madali akong mabuli? Hindi ako mangangahas. Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo. Sumusunod lang ako sa utos. Malamig na ngumuso si P1. Sige, hanapin mo ang taong Sam Iris sa first in mo. Ito ay wala sa aking negosyo kung ibang tao ang Sam Iris nito. Sinabi ni Yang Kai.
Tama ang shopkeeper na si Pei. Kung ganoon nga, aalis ako. Gayunpaman, may kailangan akong sabihin sa iyo. Magsalita ka. Tumingin sa kanya si Pei Buan. Bago kami umalis, sinabi ng Lady Boss ko na kukunin namin ang utang. Kung hindi namin makuha, pupunta siya dito ng personal at makipag-usap ng maayos sa lahat ng mga tindera. Kung hindi pa rin ito gumagana, pagkatapos ay pupunta tayo sa headquarters at mag-usap ng maayos. Tumawa si Pei Buan at sinabing, sa tingin mo ba natatakot ako? Papuntahin mo siya. Tingnan kung makakakuha siya ng malaking halaga mula sa akin. Kung kaya niya, tatawagan ko siyang Great Auntie. Sa malakas na boses, sinabi ni Yang Kai. Matatandaan ni Junior, tiyak na ipapasa ko ang mensaheng ito sa Lady Boss ng aking pamilya. Aalis na ako. Kinuyam niya ang kanyang mga kamay at tumalikod na para umalis. Wait, biglang may naisip si Pei Buan at sumimangot. May iba pa ba? Nilinggan siya ni Yang Kai. Namilog ang mga mata ni Pei Buan. Nabanggit mo lang ang Lady Boss mo ngayon. Sa pagkakaalam ko, ang mga taong namamahala sa unang kamalig ay halos mga lalaki. Konti lang ang babae. Ano ang pangalan ng iyong Lady Boss? Pangunahin na dahil ang mga babaeng iyon ay hindi dapat pabayaan, lalo na ang dalawa sa kanila. Ang aking Lady Boss ay tinatawag na Madam Lan. Ikinumpas ni Yang Kai ang kanyang mga kamay sa direksyon ng first in na may isang magalang na mukha. Kumaibot ang mukha ni Pei Buan. Madam Lan. Sinong Madam Lan? Sabi ni Yang Kai. Hindi ko alam kung ilan ang Madam Lan ng first in. Matagal na akong hindi nakakasama ng Lady Boss kaya wala akong masyadong alam sa first in. Gayunpaman, mayroon akong token ng Lady Boss. Gusto mo bang tingnan? Ibigay mo sa akin. Iniunat ni Pei Buan ang kanyang malaking kamay. Iniharap ni Yang Kai ang Jade Tablet kay Pei Buan gamit ang dalawang kamay. Kinuha ni Pei Buan ang Jade Tablet at bahagyang pinaandar ito. Tumunog ang kanyang Adam's Apple habang tumatawa ng mahina. Kaya si Madam Lan, pamilyar, sobrang pamilyar. Naaalala ko pa noong bumisita ako sa first in ilang daang taon na ang nakalilipas, si Madam Lan ay masigasig. Haha, sa isang kisap mata, ilang daang taon na ang lumipas. Talagang hindi niya alam kung paano itutuloy ang pag-uusap pagkatapos ng mahabang panahon. Pagbabago ng paksa, tinanong niya, nakarating na ba si Madam Lan sa Star Market na ito? Sabi ni Yang Kai, oo, ang first in ay muling nagbukas. Ilang kalye na lang. Oh, tumanggaw si Pei Buan. May iba pa ba shopkeeper Pei? Kung wala na, aalis muna ako. Pupunta ako sa Lady Boss, hintayin mo akong mag-report. Ayos lang, ayos lang. Ikinumpas ni Pei Buan ang kanyang kamay at iniabot ang jade pendant kay Yang Kai. Hinawakan ito ni Yang Kai, ngunit hindi niya ito binitawan. Tumingin sa kanya si Yang Kai at sinabing, ano ang kahulugan nito, shopkeeper Pei? Hindi gaanong halaga ang jade pendant na ito. Kung gusto mo, maaari kang pumunta sa first in. Dapat ay marami ang Lady Boss at maaaring magbigay sa iyo ng ilan. Bakit ko naman gusto itong jade pendant? Galit na sabi ni Pei Buan. Binitawan niya ang kamay niya at sinabing, huwag kang magmadaling umalis. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Habang sinasabi niya ito, tumayo siya at naglakad pabalik-balik gamit ang kanyang mga kamay sa likod niya. Paminsan-minsan, magpapakita siya ng nag-iisip na ekspresyon na parang may iniisip. Nakikita ito, lalong hinangaan ni Yang Kai ang Lady Boss. Si Pei Buan at ang iba pang mga hanggal ay natakot nang marinig ang kanyang pangalan. Bagamat hindi nila ito ipinakita, paanong hindi ito nakikita ni Yang Kai? Talagang curious siya kung ano ang ginawa ng Lady Boss para gumawa ng ganoong kalaking pangalan sa 3,000 worlds. Maya-maya ay biglang huminto si Pei Buan na para bang may pinag-isipan siya. Nilinggan niya si Yang Kai at sinabing, bata, gusto mong kolektahin ang iyong utang, tama. Sumagot si Yang Kai, gusto ko ng kabayaran. Parehas lang ibig sabihin, pera ang gusto mo. Ikinaway ni Pei Buan ang kanyang kamay at tumingin sa kanya. Nakikita ko na hindi masama ang iyong paglilinang at na-condensed mo na ang Seal of Tao. Kumusta ang iyong karanasan sa pakikipaglaban? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Ang tanong na ito ay nakalilito. Nag-isip siya sandali at sinabing, galing ako sa mini-universe world. Sa madaling salita, lumaban siya ng hakbang-hakbang. Hindi na kailangang sabihin pa ang tungkol sa kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Pagkasabi niya nito ay agad na nagliwanag ang mga mata ni Pei Buan. Ngumiti siya at sinabing, mabuti, mabuti, mabuti. Tinuro niya ang arena sa ibaba at sinabing, nakikita mo ba ang lalaking iyon? Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita na ang binata na nanalo kanina ay nagmumuni-muni habang naka-cross legs. Halatang inaayos niya ang kanyang paghinga at ginagamot ang kanyang mga sugat. Anong ibig mong sabihin, shopkeeper Pei? Tanong ni Yang Kai. Gusto kong makipag-away ka sa kanya. Hindi ko maintindihan.
Niyakap ni Pibuan ang kanyang balikat at ipinulupot ang kanyang braso sa kanyang likuran. Hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, "Kung matalo mo siya, babayaran kita ng kabayaran." Nagulat si Yang Kai. "Seryoso ka ba?" "Syempre." "Magkano?" "Babayaran kita ng buong halaga." Anong uri ng hanggal na libangan ito? Gaano ka-bored ang lalaking ito? Mahilig talaga siyang manood ng mga taong nag-aaway. Ngunit pagkatapos ay muli, ang ganitong uri ng idiot ay hindi maaaring husgahan ng common sense. Hindi may kakaila na ang panukalang ito ay medyo natokso kay Yang Kai. Ang limitasyon sa kompensasyon ay 10 milyon. Kung kinuha niya ang kalahati nito, magiging 500,000. Kailangan lang niyang lumaban at makukuha niya ang pera. Ito ay maaaring ituring na napakadali. Kung ikukumpara sa ibang tao na nangangailangan ng isang buwang oras, hindi alam ni Yang Kai kung matagumpay niyang matutupad ang kasunduan. Interesado pa rin si Yang Kai. Pinakamahalaga, humiram siya ng ilang heaven opening pills kay Luo Hai kahapon. Kung makukuha niya ang 10 milyon, maaari rin niyang ibalik ang pera sa kanya at huwag nang isipin iyon. Ngayon lang nakita ni Yang Kai ang lakas ng binata. Hindi siya mahina, pero parang hindi masyadong solid ang pundasyon niya. Kung ito ay one-on-one fight, tiwala pa rin si Yang Kai na kaya niyang talunin siya. Nahulaan niya na marahil ay natatakot si Pibuan sa reputasyon ng Lady Boss. Dati, tatawagan daw niya ang kanyang lola kung magbabawas ito ng malaking halaga. Sa pagkakataong ito, malamang na naghahanap siya ng paraan. Kung tumanggi siya, hindi ito maganda para sa kanya. Sa pag-iisip nito, tumanggo si Yang Kai at sinabing, "Sige. Mabuti." Pumalakpak si Pibuan at tumawa. Sandali lang. Nakipag-away lang ang lalaking iyon at naubos ang lakas. Hayaan ko muna siyang gumaling. Si Yang Kai ay natural na walang anumang pagtutol. Kumislap ang figure ni Pibuan at pumasok sa field. Ilang salita ang sinabi niya sa binata. Tumingin ang binata at bahagyang tumanggo. Pagkatapos, inabot ni Pibuan ang isang bote ng jade sa binata. Ito ay tila isang uri ng healing pill. Hindi nagdalawang isip ang binata. Inilabas niya ang tableta at ininom iyon. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagmumuni-muni na naka-cross legs. Nag-flashback si Pibuan at nakangiting sinabi, "Maghintay ng 2 oras." Ang 2 oras ay hindi isang mahabang panahon. Gayunpaman, upang maiwasang mag-alala si Luo Hai, kinuha ni Yang Kai ang kanyang kagamitan sa komunikasyon at sinabi sa kanya na ligtas siya. Sinabi rin nito sa kanya na nasa kalagitnaan siya ng diskusyon at makakaalis na lang siya pagkaraan ng ilang sandali. Sa kabilang banda, hiniling ni Pibuan sa mga katulong na magpalat ng mesa. Nag-serve siya ng tsaa at nagsimulang makipag-chat kay Yang Kai. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Sa field, tumayo ang binata at kumaway kay Yang Kai. "Shopkeeper Pei, bababa na ako. Huwag mong kakalimutan ang pangako mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita makakalimutan." Nakangiting sabi ni Pibuan. Naglakad si Yang Kai sa gitna ng field. Nang makarating siya sa gitna ng field, kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Yang Kai." Naikuyom din ng binata ang kanyang mga kamao. Gayunpaman, sa sandaling itinaas niya ang kanyang kamay, biglang kumislap ang kanyang figure at sinuntok ang mukha ni Yang Kai. Ang nakakatakot na puwersa ng kamao ay gumawa ng isang sonic boom. Ang marahas na puwersa ay pumulupot sa kamao na parang may matinding puot sa kanya si Yang Kai. Medyo iba ito sa naisip niya. Sumimangot si Yang Kai at sumuntok din. Sa isang malakas na putok, napaatras ang 2 figure. Isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ng binata. Tila, hindi niya inaasahan na ganoon kay-tigas ang ulo ni Yang Kai. Gayunpaman, bago siya makabawi, pinatatag na ni Yang Kai ang kanyang katawan at sinugod siya. Sa isang kisap mata, nasa harap na niya si Yang Kai, at mabilis na lumaki ang isang kamao sa kanyang larangan ng paningin. Nagulat ang binata at nagmamadaling itinaas ang kanyang kamay para harangin, ngunit naramdaman niya ang isang hindi mapigil ang puwersa na kumalat mula sa kamao ng kanyang kalaban. Sa pagkakataong ito ay higit sa 2 beses na mas malakas kaysa sa unang suntok. Nabigla, sinubukan niyang ipatawag ang kanyang artifact, ngunit huli na ang lahat. Sa isang kaluskos, isang matinding sakit ang kumalat mula sa kanyang kamay habang ang kanyang braso ay nabali. Sa susunod na sandali, isang langit na puno ng mga anino ng kamao ang bumalat sa kanya. Agad na namula ang mukha ng binata. Sa mga kinatatayuan, ang pares ng malatupong mga mata ni Pibuan ay nagpakita ng pagtataka sa una, ngunit pagkatapos ay naging mas maliwanag at lumiwanag, na parang nakakita siya ng isang kayamanan. Lumalanghap pa ng mainit na hangin ang mga butas ng ilong niya. Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang sunod-sunod na dagandong. Sa field, nakaharang lang ang binata at hindi na nagawang lumaban, nahulog sa isang hindi magandang posisyon. Para kay Yang Kai, ang pakikipaglaban sa mga kalaban sa itaas ng kanyang kaharian ay isang pangkaraniwang pangyayari.
Maaaring hindi siya katugma para sa isang Heaven Opening Realm Master. Kung tutusin, nabuksan na ng kanyang kalaban ang langit at lupa at maaaring gamitin ang World Force, ngunit hanggat hindi pa nakakarating ang kanyang kalaban sa Heaven Opening Realm, walang dapat ikatakot si Yang Kai. Kung sinubukan ng kanyang kalaban ang mapayapang paraan bago gumamit ng puwersa, hindi nalalayo si Yang Kai. Ang susi ay ang binatilyong ito ay umatake ng walang sabi-sabi, kaya walang pagpipilian si Yang Kai kundi maging walang awa. Bagamat siya ay nasa anyo ng tao, siya ay nagtataglay ng lakas ng 1,000 metrong dragon, kaya paano makikipagkumpetensya sa kanya ang isang ordinaryong tao sa mga tuntunin ng lakas? Kung ang kanyang kalaban ay nagbukas ng isang distansya at nakipagkumpetensya sa kanya gamit ang mga artifact o secret techniques sa simula, maaaring nakatagal siya, ngunit ngayon na siya ay nakipag-away sa santukan, nililigawan lang niya si kamatayan. Makalipas ang ilang sandali, pagkatapos ng 100 paghinga, inilabas ni Yang Kai ang kanyang huling suntok at ang binata ay hindi gumagalaw sa lupa, na puno ng dugo. Hindi siya pinatay ni Yang Kai, ngunit sa ganoong mga pinsala, kakailanganin niya ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan para gumaling. Bumalik si Yang Kai sa tabi ni Pei Buwan nang hindi humihingal, na para bang nag-init lang siya. Kinuyam niya ang kanyang mga kamao at sinabing, "Shopkeeper Pei, buti na lang at hindi kita binaygo." Napatingin sa kanya ang grupo ng mga katulong na parang nakakita ng multo, lahat sila nagulat. Inilagay pa ni Pei Buwan ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at umikot sa kanyang paligid, pinitik ang kanyang dila at kinurot ang kanyang braso paminsan-minsan. Hindi sanay si Yang Kai dito at sumimangot. "Shopkeeper Pei, gaya ng sinabi mo, nanalo ako. Para sa kabayaran." "Kabayaran? Anong kabayaran?" Napatitig sa kanya si Pei Buwan. Lumubog ang mukha ni Yang Kai. "Shopkeeper Pei, babalik ka ba sa iyong mga sinabi? Malinaw mong sinabi ngayon lang na basta manalo ako, bibigyan ako ng pera ng nasa ibaba."